Ang mga natitirang 4 na piglets isang araw ang nakalipas mula nang mahiwalay sa kanilang inahin. Magandang araw po at welcome pong muli sa aking YouTube channel. Nagpapakain muna sa ibang mga alaga at nabigyan na po ng kangkong itong buntis na inahin. Dagdagan pa yan ng darak ng palay at gestating feeds mamaya. Today's episode ay ang karugtong ng nakaraang video, ang paghahanda namin sa muling pagpapabulog ng inahin pagkatapos mahiwalay ng kanyang mga biik. Sa previous video ay nagwalay at naibenta na ang ibang mga biik niya, kasabay din ang pag-deworm bilang unang hakbang sa pagpapakondisyon. Ito ay ang karugtong o pangalawang episode, sana panuulin ang nasabing video para masundan ang topic natin ngayon. Pakainin muna natin ang inahin na ito para makita din po ninyo kung ano ang komposisyon ng kanyang rasyon sa ngayon. Kung mapapansin ay sobrang bumaba ang kanyang timbang. Bago natin pabulugan ay kailangan ma-address natin na maka-recover siya sa kanyang katawan. Kalalagay lang ng isang bundle na kangkong, dagdagan ng 1.25 kg mixed feeds na darak ng palay at grower feeds, tubig at 1 teaspoon sisal powder once a day. Ganito po ang dami ng kanyang rasyon 3 beses sa isang araw sa ngayon. Depende na rin kung maka-recover agad ang katawan para magpapalit naman ng gestating feeds ilang araw bago o pagkatapos mabulugan. Ang sisal powder po ay ang pinaka-daily vitamins ng mga inahin pati na ng barako. Itong mga ginagawa namin sa inahin ay ang paghahanda sa kanya para mabulugan agad. Sa lahat o sa kanyang 4 na pagwawalay ay nabubulugan agad siya sa loob lamang ng 1 linggo. Kaya kinokondisyon na naman namin para subukan muli kung katulad pa rin noon. Maliban sa pagpapakain ay ang pag-inject naman ng antibacterial at bitamina. Habang kumakain ay ihahanda ko na rin ang mga gagamiting gamot. Hindi pa muna pinapaliguan ang inahin dahil nag-deworm po kami kahapon, kaya hindi pa siya nalilinis, bukas na. May antibacterial at bitamina na pong nakahanda. Panuulin lang po kung paano namin ibigay ang mga ito sa alaga. Ang antibacterial ay ginagamit upang mamatay kung anumang bakterya ang nasa loob ng matris o katawan ng inahin. Maiiwasan natin ang mga patay o lusaw na mga semilya. Ito ay bilang protection lamang sa mga virus na posibleng umatake habang nagbubuntis ang inahin, katulad ng nababanggit sa mga previous episodes. Ito lang ang ginagamit namin dahil walang available na bakuna laban sa parvovirus dito sa probinsya. Ganoon din ang B-complex vitamins para maging malusog ang inahin at mga egg cells na kanyang ilalabas during estrus. Mag-inject na po tayo, mag-extract lang ng 6 to 7 ml distilled water gamit ang syringe at isalin sa powder at haluin mabuti. 6 to 7 ml lang na tubig dahil kapag nahalo na sa powder ay magiging 10 ml na po ang mixture more or less.
Handa na po para i-inject sa inahin intramuscular, diretsyo na po namin iturok. Dahil may phobia na siya kung hahawakan pa sa may leeg dahil isip niya sasaktan na naman siya, kahit hawakan lang ay nagagalit. Kabisado na po namin ang ugali ng inahin na ito, pero kailangan nating gawin ito para sa ikakabuti niya. Nabigay na ang antibacterial at galit na galit siya. Sa kabilang leeg naman ay ang B-complex vitamins na 7 ml tiyak sobrang magagalit na po ito. Bakit po Norevit B-complex ang gamit namin? Hindi po ito paid advertisement. Maaari naman ang ibang brands tulad ng Bellamil at iba pa na mabisa rin. Ito po ang gamit namin dahil nakapaloob na rin ang vitamins A, D at E. Ang iba ay hiwalay na binibigay ang B-complex at A, D, E. Maaari po tayong magbigay ng 5 to 10 ml. Sa case namin ay nasa 7 ml lang ang ibibigay dahil nakasisikaw powder naman siya araw-araw at nakapaloob na rin dito ang ADE. Successful po ang pagbibigay namin ng mga gamot, pero talagang na-stress siya at galit na galit talaga. Antabayanan po natin ilang araw simula ngayon, baka mag-standing heat siya at pabubulugan. Kung hindi naman ay maghihintay uli tayo sa susunod na paglalandi. Naubos na ang kangkong at may konting natira na pagkain. Hindi naubos dahil na-stress sa injection. Aalis na muna kami baka mas lalo pa siyang ma-stress sa presensya namin at uubusin pa niya ang kanyang pagkain. Ang aming 3 months na buntis. In less than 3 weeks ay schedule na po siyang manganak, in God's will. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.